The motion of Senator Cayetano is carried. Carried. Okay. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang Yes. uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment Gusto nila court. talagang nakikita supina natin, si Mr. no? President, Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. What's up mga kayon? Welcome back! Pero syempre dito lang sa Jomalon TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Today is June 11, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas at napakaganda ng gising natin. Ay, kung ano yung sama ng gising natin nung March 11, yung sama ng tulog natin, yung sama ng gising natin in between ng madaling araw nung March 11, ngayon naman kahit papano, mga nasa 90% na masaya ang gising natin, di ba? Alam mo na, di ba? Syempre, kaya naman na magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. May love shoutouts po sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas dahil sa pagsuporta nyo sa Jomalon TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Mega love shoutout po muna sa mga members natin dito sa Jomalon TV. Siyempre si Sir Larry Milagros, John Lorna Tubera, Florina Dacumos, Rose, Dionisio Dinamahos, Bongko, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Meron po tayong join membership button dyan para doon sa mga gusto magpa-member. Pakiclick na lang po yung join button dyan. Okay? Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang dito sa channel natin. At pakiclick na rin yung bell icon pati na, para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Paki-subscribe na din. Mga kayo, palambing, sorry, masyado marami. Itong backup channel natin at yung backup ng channel natin. Okay? When Tito Talks, ito kung saan pinag-uusapan natin anything under the sun. At pati na rin kung mahilig ka sa food vlog, Anli Sizzling, Mami Pares, mura na, marami pa, bulalo, sizzling, etc. Yung mga ugbo sa tundo, puntahan natin. Tito Jom, tito ng ina nyo. Palambing mga kayan ha. Paki-subscribe na lang po yung mga channel natin. Paki-like and share na rin itong video natin. Okay, simulan na natin. Kagabi, medyo, hindi ko na, ang haba, gabi na, naka-live pa din itong Senate of the President, Senate of the Philippines, naka-live pa din. Hindi ko na naabutan yung panunumpa nila, yung oath-taking ng mga senators. Pero okay lang Pero may mga naabutan ako na mahaba, yung kung saan, after kasi ng oath-taking, parang kanya-kanya silang manifestation So parang lahat, pwede nga magsalita, barilan, pak. So si Senator Bato de la Rosa nga, ang gusto i-dismiss, yung impeachment, yung resolution ng impeachment trial, i-dismiss. Tapos, syempre, sila Risa Hontiveros gusto ituloy. Kumbaga, palitan, barilan. Yan, gera. Yan, yun yung bloodbath. Gera.
Talagang hindi sumuko si Senator Bato. Ang lupit. Talagang tas lumabas din yung galing ni Senator Peter Alan Cayetano, di ba? Ito yung resulta, ito yung botohan na yung inamen ni Senator Cayetano. So magkakaroon ng botohan. Panoorin natin to. Ito yung last part, pero meron ako naunang part, ihimay-himay natin kasi putya parang inabot ata ng mahigit kumulang mga ilang oras din yun inabot. Basta matagal din. So kung papanoorin mo siya, ako napanood ko mula doon sa after na nila mag-oath taking, napanood ko Talagang pinagtiyagaan ko, ang haba. Tapos naka-screen record na sa akin, eto na yon. Etong ipapakita ko sa inyo. Pero himay-himay na to kasi kung papakita ko sa inyo lahat, masyadong mahaba, hindi na magiging reaction, no? Magiging re-upload na. Di ba? Hindi kasi may mga nagko-comment sa akin, ang haba daw ng salita ko. Daldal daw ako ng daldal. Reaction video nga Kung saan mailalatag ko yung boses natin, hindi lang yung pinapakinggan lang natin. Kasi kung ileless ko yung salita ko at more on video, edi sana nire-upload ko na lang yung video. Hindi to re-upload. Ito ay reaction kung saan nagbibigay tayo ng boses para sa mga issue ng bayan. Okay? Pag-usapan na natin ito. Panoorin na natin ito. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik ka. Alam ko nanginginip na rin kayo. Pero ito kasi yung maganda sa reaction Meron tayong time na makapagsalita at meron din tayong time na mapanood. Meron din tayong time na makapag-react, makapag-rebut. Kaya nga, issue ng bayan, ating pag-usapan. Hindi issue ng bayan, ire-re-upload ni Joe Malone. Panoorin na natin. Motion be Lakasan natin. Reduced into writing, which Senator Cayetano did earlier. Kasi, merong minutes of the meeting na isinulat. So, eto na yon. Sa haba-haba ng prosesyon, kumbaga, eto na yung pinaka-summarize nung sinabi ni Senator Peter Alan Cayetano. Sir President, should I read it for the record or ask the Secretariat to read it for the record? No, Senator Judge Cayetano, will you please read it into the records before Yan. we divide the House and put the matter to a vote? Thank you, Mr. President. Senator Cayetano, you may proceed. Mr. Presiding Officer, I move to amend the motion of Senator De La Rosa As to follows. read as follows. That the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing, and that should be nor terminating the case until Nor. such time that one, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3 impeachment complaints. And number 2, that the House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Yan. Botohan Having na. been restated in compliance with our rules, the presiding officer will now proceed to divide the The House. Okay. Game. Should Bobotohan anyone na. desire to explain their vote, he or she may do so after The botohan. the vote has voting. been taken. Okay. All those in favor of the motion Yan. of Senator Cayetano, Yan na. as read and as you can see in the screens before you, Galing mo. please raise your hands. Yan. Ang dami. Mapakita yan. Boom! Nakikita nyo? Pakiano na lang Dami. Yan yung lalakayan na. Boom! Kita mo sila Kiko, oh. si Kiko. Si Coco, saka si Grace, oh. Si Risa, hindi na maipinta yung mukha, oh. Dami! 18 yan, 18. I'm sure napanood nyo naman to. Nabalitaan nyo naman na to sa iba. Pero ito, maganda rito, may reaction tayo. Ay. All those against Yan. the motion Yan of yung no. Senator Judge Cayetano, please raise your hand. Yan na, sila Risa yan, saka sila Coco. Yun, si Grace po. Binay, hindi na pinakita. Binay is one of them. Asa na si Binay? Hindi ko na nakita. Si Binay at saka si Sherwin, Gatchal yan. Mga no yan. Hindi na maipinta Maybe mo get the ni Risa results. dyan.
With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Carried. Okay. Ayun na, explanation. What is the pleasure of Senator Judge Tolentino? Yan. Mr. President, my My pakinggan nyo. affirmative vote is subject to my qualifying continuing firm stand that the acts of the 19th Congress. Congress's impeachment trial court Will not cannot be carried Cannot. over to the 20th Congress. It has reference to the number 2 paragraph of the amended Senator Judge Cayetano's motion. Galing ni Amending Peter Senator De La Cayetano Rosa's rito. Motion. Mamaya upload natin kung paano magsalita si Cayetano. Ito Please muna. have the said be part of the records of this trial court. Naniniwala po ako na hindi po talaga pwede at dapat tumawid. Ayun na si Jinggoy. Salamat po. Gigil na si Jinggoy. Ayan, napumila na kagad si Duly Jinggoy. noted and entered into the records, Senator Estrada. Senator Judge Estrada, you may proceed, sir. Remember, yung tatay nito na-convict to. Mr. President. Mr. President, Ayan na. having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue ng impeachment. Yes. Dahil minsan, Yes. ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nung ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, nung panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis Yan. dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosekusyon Bumawi. sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, Is as they history. say, is history. Yes. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang Yes. ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Yan. Ngayon pa Galing. man, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Pakinggan Thank niyo you, muna. Mr. Presiding Officer. Noted and entered into the record, Senator Judge De La Rosa. Yan na. Thereafter, Senator Judge Padilla, and thereafter, ladies first, Senator Judge Marcos, and then Senator Judge Gatchalian, in that order. You may proceed, sir. Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a short manifestation. With all due respect to the
Presiding Officer, may this humble representation request the Presiding Officer to refer this motion as motion of Senator Bato de la Rosa as amended by Senator Cayetano. Because the way you said it, Mr. President, this is the proposal of Senator Cayetano only. I am already forgotten. So, I just would like to manifest that please, don't forget me, Mr. President. Noted Thank you, and entered into the Mr. Presiding Officer. records. Senator Padilla. You may proceed, sir. Maraming salamat po, aming tagapangulong pinunong hukom. Gusto ko lamang pong lagay sa talaan ng ating bulwagan na ako po ay katulad ni Senator Tolentino ay naniniwala po na hindi na po dapat tumawid pa sa susunod na kongreso ang impeachment. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. With the indulgence of Senator Judge Marcos and Gatchalian, the chair would like to insert in between the manifestations or explanations of vote from the members of the minority. So, Senator Ontiveros, would you like to make your manifestation? Yan. Thereafter, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Yan. Gusto ko yan. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Galit na yan. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Galit, oh. Namimukha. Noted and entered into the record. Senator Judge Marcos, you may proceed, ma'am. Yes, maraming si salamat Manang. sa ating presiding officer. Sang-ayon po ako sa motion ni na Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano. Basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Lahat Education. na kinaso nyo, ha? Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso? Sapul na Para sapul si panagutin Risa. si VP Inday sa mga yan. May multa yan. May kulong if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang Yes. uuwian, kundi
pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Galing. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Mag-gig lang tayo ng konti lang. Mahaba pa kasi itong video na to. I'm sure marami namang magre-react dyan na mga DDS vlogger na ayaw kay Aimee. Diba? Na ayaw kay Aimee, na hindi pa rin naniniwala. Even yung mga audiences natin, even yung mga viewers natin, some, I respected your opinion, I respected your, kung hindi nyo gusto si Senator Aimee. Pero at least kasi, you know, somehow, sana makita nyo yung effort na ginagawa ni Senator Aimee, na kung paano niya rin ipagtanggol, kung paano rin niya gumawa ng effort, in short. Kahit hindi na ipagtanggol si VP Inday Sara, well, at least alam natin na gumagawa ng effort si Senator Aimee para diyan sa impeachment trial na yan. And we all know that, o para kay Tatay Digong, di ba? It's better late than never. Late man tumayo si Senator Aimee. Oo, late. Talagang late, di ba? Wala siya doon sa March 11 sa Villamor. May nag-comment sa akin nasa Ilocos daw ata. Wala man si Senator Aimee nung March 11 doon sa Villamor at doon sa hinuhuli si ano ba tawag doon? Basta nung hinuli si Tatay Digong, well, at least she showed up, okay? She showed up. I'm sure marami na naman magagalit diyan, yung mga hindi iimik yan sigurado, yung mga ayaw kay Aimee. Alam niyo na kung sino yan, yung mga vlogger na ayaw kay Aimee, yung mga mahilig magpa-face swap, yung akala mo totoo yung mukha, di ba? Pero ayaw na. Hindi ko wala akong problema kung ayaw nyo kay Aimee. Okay? Yung mga vlogger din, yung mga audiences natin. Wala naman tayong kanya-kanya tayong opinion dito, di ba? Di ba sabi ko nga sa inyo, ayokong umalis doon sa goal na transparent na ilalatag ko lang, then it's up to us. Pero syempre, I need to give credit when credit is due to Senator Aimee because she showed up. She showed efforts for protecting VP Inday Sara and for doing the right thing doon sa Committee on Foreign Relations na kung saan nalaman natin. Imagine kung wala si Senator Aimee, sino ba magtataguyod ng Committee of Foreign Relations? Wala naman di ba? Tuloy natin. Galing? Noted and entered into the records. Chair would like to warn the people in the gallery to kindly refrain from making statements while the court is in session. Senator Judge Gatchalian is recognized. Yeah. Salamat. No rin Thank you yan, very much, Mr. Presiding Officer. No din ang binoto nito. Yung boto ko po, wala pong kinalaman kung ang articles of impeachment ay constitutionally infirm or constitutionally superior or constitutionally sound. Ang akin lang pong boto ay may kaugnayan sa transparency. Kung saan sana sa open trial, dito natin pinag-usapan itong issue na ito para mabigyan natin ng oportunidad ang prosecution as well as the defense. Kasi ako naniniwala na gagamitin rin ito ng defense sa kanilang proceedings. At dito po sa open trial or sa trial proper, magkakaroon na ho tayo ng oportunidad rin, tayo mismo, mga senator judges, na tanungin, busisiin in dokumento at
kung mahina ang depensa ng prosecution o mahina ang argumento ng prosecution team, pwede pa nating outright i-dismiss doon po sa open trial or sa trial proper. Sa ganitong paraan, magiging transparent at magkakaroon ng fairness at due process. So mga kasama, sa ating Mr. Presiding Officer, ang aking pananaw dito ay premature ang nangyari. Pero rinirespeto ho natin ang desisyon at pagboto ng mayorya dahil ito po ang kanilang nakikitang daan. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Gatchalian. No choice eh. Senator Judge Pimentel. Hindi na nakaimik eh. You may proceed, sir. Sino to? Si Pimentel na. Ayan, si Coco. No din ito. No din. Isa sa mga very lima. brief explanation of vote, Mr. President. So, I voted no to the motion because it clearly contains dangerous language susceptible to a lot of interpretations, Mr. President. Kita naman natin sa explanation of vote ng ating mga kasama, suspend lang palang gusto, return ang ginamit. Return na nga ang ginamit, remand ang explanation. So, ganun kadelikado po yung lengguwahe na ginamit natin. Tapos yung gusto natin ma-achieve, dali lang yun. That's achievable by an advisory as I suggested earlier, Mr. President. Bitter eh, no? Well, at any rate, Mr. President, we are communicating, if you will, the motion communicates with a body which is not yet in existence actually. Nasa 19th Congress pa tayo, but we want to already talk to or communicate with the 20th Congress. But as someone who did not vote for the motion, ang konsuelo ko lang siguro dun, yung number 2 actually recognizes cross-Congress transfer of the impeachment case from the 19th to the 20th Congress. That is now the clear and unmistakable interpretation of number 2. So thank you, Mr. President. Thank you. May mga Duly umiyak noted and lima entered eh. into the records. Senator Judge Poe, you may proceed now. Ayan, no din to. No rin to. While I voted no to the proposal of Senator Pita Bato de la Cayetano. Rosa as amended by Senator Cayetano, for it to be remanded as opposed to dismiss the, tama ba yun? O, for it to be returned as opposed to being Return. dismissed. Dismiss ka naman. Return nga eh. Parang di ka naman nagkikinig. The impeachment case. I would like to make it clear that I respect the decision of the majority and also that ang paglilitis ay hindi hatol ng pagkakasala. At gaya nga ng sinabi ni Senator Win Gatchalian, para sa akin, maganda kasi pagka naririnig mo talaga kung ano ang mga argumento ng prosecution. Imbis na iba kasi pag dokumento lang ang isusumite at babasahin. Ngayon, noon ko pa sinasabi na naniniwala ako na dapat tuloy-tuloy talaga ang paghatol nito at hindi lamang matatapos dito sa Kongreso na to. Pero nakakalito rin yung mga ibang posisyon na nagsasabi we cannot compel the next Congress to act on our motion or unleft, what do you call this, or unfinished business or work. Kaya nga, kahit na meron tayong pinagbotohan na ganyan, there is no guarantee. I don't think it's binding to say that the 20th Congress will take this up. Yun lang yung para sa akin din. At saka, ang sinasabi nga, di ba, the Constitution says that once a complaint is filed, kinakailangan forthwith nga or magkakaroon ng trial. Yun na naman para sa forthwith eh. So ang iniisip ko lang, 19th Congress and what our mandate is to actually hold a trial. Ngayon, sinasabi ng ating officer or ano nga ba? Presiding officer, sinasabi ng ating presiding officer na tuloy-tuloy pa naman ang summons nito.
magpapadala ng summons. So siguro ang tanong ko para malinawan, magpapadala tayo, unang-una, return to the House. Kung sumagot sila bukas, na may sagot na sila, tapos pinadala natin yung summons, after 10 days, may dapat sila sumagot, so napadala dito sa atin. Tapos sabihin ng prosecution, ng House, we don't need 5 days to prepare. We're already ready. Kunyari, after 10 days. So after 10 days from whenever. So that's still before still before June 30. Will we proceed with this trial, Mr. Presiding Officer? The chair reserves the right later on to also explain his vote. The lady is in the process of explaining her vote, and she may proceed. Okay. So I guess this is explanation of vote cannot be a hybrid of a question as well. But again, I will put forth that question because that's also one of the reasons why I couldn't really agree with the decision to return it to the House, because these are all the other questions that I feel were not addressed by the resolution that was just passed. So that's all, Mr. Presiding Officer. Thank you for the Senator opportunity. Judge can make that inquiry and maybe responded to by the presiding officer or any member after we finish the explanations of vote by the senator judges. What is the pleasure of Senator Judge Tolentino? Mr. Presiding Officer, a few days ago, this representation filed a Senate Resolution 1637, which has yet to be referred either to the Committee on Rules or to this plenary or to this impeachment court, calling for an expedited trial, calendar trial, Mr. President. Would the actions taken by the impeachment court today to clarify and set the record straight, Mr. President, mean that the same has been denied, Mr. President? Very much like the question of Senator Judge Poe. The court can address that after all of the senator judges shall have explained their votes, so that we can set this aside already. Yes. Any other member who wishes to explain their vote? Thank you, Mr. Presiding Officer. This representation just expects a ruling from the presiding officer. Thank you. At the proper time, the senator judge can make a motion with respect to the published proposed calendar before the impeachment court, but no such motion is pending yet for the chair, the presiding officer, to make a ruling on. But at the proper time, we will entertain any such motions. Senator Judge Cayetano may proceed for his explanation. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I was just reminded that my motion to amend the motion of Senator Bato was because Senator Bongo mentioned that is an option. So I just want to give credit where credit is due. Mm-hmm. And, you know, it happened very fast today, but between dismissal or actually dividing the House today or tomorrow, whether it should be dismissed, that's the problem with the compromise, Mr. President. No one's totally happy. But I think we have upheld our oath to be politically neutral. And as I said in the written motion, Mr. President, this does not dismiss nor in any manner terminate this impeachment proceeding. Now, if the House of Representatives themselves see a constitutional defect in the articles of impeachment or decide not to pursue it in the 20th Congress, we actually expedited the process. So let me stop there and thank you, Mr. Presiding Officer, and thank you our colleagues for, you know, nairaos natin ang desisyon na to na napakahirap. Yes. Napakahirap. Akala ko po talaga bukas pa tayo mag-uusap and hindi ganito kabibigat na mga motion ng ating pag-uusap. But I did expect Senator Bato to speak dahil nagsabi siya kahapon na before the taking of the oath, gusto niya magsalita. So I'd like to thank all of our colleagues who had the cooler heads and you know, we're able to discuss this intelligently. Thank you, Mr. President. Thank you to our colleagues. Thank you. Senator Judge Cayetano. Any other member who wishes to explain his or her vote?
Chair would like to make of record a few words regarding the just finished vote then. The presiding officer would like to thank the members of the impeachment. Meron pa yan, Senate hintayin nyo Court, kay Risa. as stated by Senator Cayetano, for being able to engage in a lively discourse that Yes. enriched not Si only the records of Alan the Senate, talaga nagdala eh. but also the debate that is going on even beyond the halls of this chamber. Nagpapasalamat po ako na nairaos natin ang unang pinagbotohan ng impeachment court. Marami pa po tayong pagdadaan ng botohan bilang isang impeachment court sa mga susunod na linggo at buwan. Ngayong ika-19 o ika-20 kongreso man, subalit nais ko ring sabihin na dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte at nang hindi pa hinuhusgahan ang bagay na ito. Ang ating pinagbotohan hindi hinusgahan na lumabag ang Kamara sa 1-year ban. Hindi hinusgahan na ayaw na ng ng ika-20 Kongreso ang impeachment complaint na ito. Kaya nga po tayo magtatanong at mag-i-issue ng order. Again, with the issuance of the summons in a few minutes from now, I think it will be made clear that no such intention, that there is no such intention, and that there is every intention by this impeachment court to comply with the rules, at least insofar as the issuance of the summons under our rules and during the 19th Congress. So with the permission of Senator Judges Grace Poe and Francis Tolentino, the Chair, pursuant to Article 7 of the impeachment rules, which provide, upon the presentation of the articles of impeachment and the organization of the Senate, as herein above provided, a writ of summons shall be issued to the person impeached, reciting or incorporating said articles and notifying her to appear before the Senate on a day and at a place to be fixed by the Senate and named in such writ, and to file her answer to the articles of impeachment within a non-extendable period of 10 days from receipt thereof, to which the prosecutors may reply within a non-extendable period of 5 days therefrom, and to stand to and abide by the orders and judgments of the Senate. The court, therefore, having been organized and the articles of impeachment having been referred thereto, hereby issues the writ of summons to Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt of the summons and a copy of the complaint, pursuant to Article 7 of the impeachment rules. So ordered. What is the pleasure of Senator Ontiveros? Yan, si Risa. Yan ang highlights talaga. May I seek clarification from the presiding officer? The lady may proceed. What is the effect, Mr. Presiding Officer, of the vote, the action taken tonight, effect on the scheduled presentation of articles tomorrow? That which was, sir, part of the approved motion last night. The original plan that we discussed on the floor yesterday was for the House prosecutors to read the articles of impeachment before the impeachment court, before the Senate rather, which will serve as the signal for us to convene as an impeachment court. However, if you recall, Senator Judge Ontiveros, that was amended and changed yesterday when we simply referred it to the Committee on Rules, which in turn served as the basis for the convening of the impeachment court, which we did earlier. The presentation of the articles of impeachment by the House prosecution panel, therefore, at this juncture, would be rendered moot already, given that
we not only have convened the impeachment court, we also already issued summons to the respondent, defendant. There would be no further action on their part that they can or may take before the court. So, Mr. Presiding Officer, if the originally scheduled presentation of articles by the House prosecutors tomorrow is rendered moot by the action taken tonight, yung kabuoang presentation of articles ba ay mangyayari pa or hindi na mangyayari? Kung mangyayari po, kailan? Sa pagkakaunawa po, hindi na dahil hindi na kailangan dahil pinagpasahan nga po kahapon ng Senado bilang plenaryo na ayon sa sinabi ni Senator Judge Padilla kahapon na ang pag-refer ng impeachment sa Rules Committee, yun na yun tulad ng ginawa sa mga nagdaang impeachment. Kaya nga po kanina, dinischarge na rin natin ang Rules Committee ni Senator Tolentino kaugnay sa pinasang impeachment rules sa kanila. Mr. President, Senator Judge Salamat, Del Rosa. Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Ontiveros. Mr. Presiding Officer, just procedural clarification. You may proceed, sir. Once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we returned it? So, bakit pa natin patuloy tayo sa pagbigay ng sampina sa respondent kung binalik natin? Siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag ng subpoena. Mag-i-issue ng summons. Kasi tama nga naman. technically wala tayong jurisdiction ngayon sa articles of impeachment dahil binalik natin sa kanila ang articles of impeachment. So wala sa atin. So ano ngayon ang magiging basis? Like for example, galing din no? Magaling din yung lawyer na ito Vice President Sara Duterte. Anong attachment ilagay natin sa subpoena? Yes. Articles of impeachment should be attached to the subpoena. Wala, binalik nga Anong personality natin to attach na subpoena na ang subpoena ay binalik natin sa House? So, technically, we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Mr. Presiding Officer. Senator Judge Ontiveros, you are recognized now. Ayan na, ito na yung last part I think, ito na yung last part. Mr. Presiding Officer, yung kasasabing wala ng jurisdiction ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase sa pinagbotohang motion kani-kanina lang na without dismissing or terminating the complaint. Nasa sa atin na Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment gusto nila court. talagang subpoena si Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. Basag. Napakalaking disservice po sa ating dapat tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Session is Mr. suspended. Presiding Officer. Okay. Tapos na yan. Okay. Explain ko lang. Motion be- Ay, ba't bumalik? Explain lang natin. Okay. Ito, ano lang what if lang. Mabilisan lang kasi masyado na mahaba yung video. What if lang talaga na, halimbawa, nag-usap na pala talaga prior. Halimbawa lang, akin lang to. Si Senator Peter Allen Cayetano pati si Senator Bato de la Rosa. Kasi ang gusto ni Bato de la Rosa, dismiss. Siguro maybe nakitaan ni Senator Peter Allen Cayetano hindi naman talaga madi-dismiss yung kaso. No? Sa pagpalagay na natin na gano'n, what Senator Peter Cayetano did, inamend niya yung resolution
ni Senator Bato de la Rosa. Hindi ko may siguro perhaps sinabi ni Senator Peter Alta, hindi mangyayari yan kasi abogado si Cayetano eh. Hindi mangyayari yan yung dismiss. Medyo malayo sa katotohanan. Ito ang gawin natin, no? I-manifest mo na gusto mo yung dismissal na resolution and then ang gagawin ko, i-amin natin, ibabalik natin doon sa House of Representatives ng ganon, magkaroon ng ganyang delay. Akin lang to hindi ko sinasabing totoo, akin lang yon. Parang ano ko lang. Pero kung mali man ako, okay. Pero parang pwede, di ba? Pwede mangyari yung ganon di ba? Remember, Senator Peter Cayetano, talagang malaki rin ang pagmamahal kaya Tatay Digong. Kasi talagang sino ba naman ang hindi mapapamahal kay Tatay Digong? What Tatay Digong did during his term, talagang nararapat lang sa bansa. And we all know na Senator Peter Cayetano is one of the best senator pagdating do sa gusto niya talaga patas, makatotohanan. Sino ba naman ang hindi masisisi mo ba si Senator Peter Cayetano kung kampehan niya si Tatay Digong? We all know na talagang gaano kalinis si Cayetano. I mean, we all know kung gaano talaga kagaling si Cayetano at kung gaano niya gusto na maayos ang Pilipinas. Hindi mo ba iidolahin si Tatay Digong? Ganun din ang gusto niya. Di ba? Sa akin lang yan baka meron silang uusapan. Ang galing din no? Kasi talagang smooth. Pag mapapanood mo yung una, yung prior to this one, yung botohan, very smooth yung sinasabi ni Senator Peter Cayetano, yung amendment na yan, yung i-remand niya yung yung dismissal at ibabalik sa House of Representatives. Alright, issue ng bayan, ating pag-usapan.